sabi nga doon sa nabasa ko, sabi ko, ano ka ba? Mamamatay na tayo. Para ako walang pakialam. No? Tulog ka ng tulog dyan. Ano? Tama sinabi ng ating kapatid na talaga, bakit sila inaya ng ating Panginoon sa gitna ng dagat? Maglayag? Alam niya na may karating kaunosin. Hindi sila. Naka-schedule na ng Panginoon. Sino kayo pagdating dyan sa gitna? Tingnan ko lang kung anong magawa mo. Amen? Mga alaga nito ng ating Panginoon na sa lagi sila kasama ng ating Panginoon. Kaya sa paggawa ng mga himala ng ating Panginoon, sila rin nakikita nila yun. Alam nila yun. Na nakagagawa ng himala ng ating Panginoon. Pero hindi pa rin nila talaga lubos na nakikilala ang ating Panginoon. Sabi nga ng ating kapatid, huwag tayong matakot sa mga pagsubok na dumarating sa buhay natin. Noon lalakas lang ang loob natin kung bakit pagsubok lang naman. Diba? Kaya ka sinusubok, bibigay ka ba o hindi? Diba? Ay ngayon pa, ayun pa ba tayo nabigay? Kilala na natin ang ating Panginoon. Amen? Sabi ng mga tao ng mga alagad noon, aba, Diyos pala eh. Diyos pala. Sa pamamagitan ng pagsubok, kita niyo yung magandang balita doon. Nakilala nila ang ating Panginoon. Kasama nila, hindi nila alam na mismo pala ang kasama nila ay ang ating Panginoon. Amen? Ganyan din tayo, di ba? Pag may mga pagsubok na dumarating sa buhay natin, mahirap talagang dumanas ng pagsubok. Talaga naman hindi mo malaman kung anong gagawin mo. Pero dahil sa ngayon, nakilala na natin ang ating Panginoon. Sabi nga ng ating Panginoon, magdaan ang pamato na ibibigay ko sa inyo. Bakit nagiging magaan? Kasi kasama na natin sa pagbuhat ng mga pagsubok. No? Yung pamatok na yan, nagiging magaan na hindi naman nabawasan yun eh. Yung pa rin yun, yung timbang nun, yung pa rin yun. Kaya lang tayo ang nadagdagan sa pagpapasan natin kasi hindi na lang tayo ang nagpapasa. Hindi natin solo. Pati nga tayo, pinasal na ng ating Panginoon. Isang pag-iisipin mo ganyan, lalakas pa lang talaga ang loob natin. No? Pag tayo nahihirapan sa mga pagsubok, pag-isipin mo, pag inisip natin ang ating Panginoon, lumalakas talaga ang loob natin. Amen? Kasi alam natin na hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen? Alam niyo po, gusto ko lang ipatuto na yata ito. Yung isa na umuulan, galing ako ng sabi kasi ng Panginoon doon sa kapitan, di ba yung kapitan, yung anak niya, patay na. Pero, sabi nga, ang magulang, kahit alam mong patay na yan, gagawin mo pa rin talaga hanggat maaari, gagawin mo pa rin ang magagawa mo. Ang kaya mo gawin, gagawin mo pa rin yan para sa anak mo. Amen? Kaya, tapos sabi ng mga tao sa kanya, sa kapitan, patay na eh, huwag mo na istorbohin ng guro, huwag mo na istorbohin kasi patay na yan. Pero, hindi nakinig ang kapitan. Amen? At alam ng Diyos yun. Binuhay pa ng ating Panginoon? Patay na yun, pero binuhay pa rin ang ating Panginoon. Amen. Pero ikaw ba naman, at problema ka na, gumagawa ka na ng paraan para malunasan yung problema mo sa anak mo? Nawala na ng hininga? Talagang hindi mo malaman. Pero yung mga tao, sa halip na ikaw ay palakasin ang loob, pinahihina ka pa. Pero ang sabi ng ating Panginoon, huwag kang matakot, sumampalataya ka lang. Amen? Manalig ka lang sa Diyos, sumampalataya ka lang, wala kang dapat katakutan. Amen? Kasi kung tayo po, sumasampalataya sa Diyos, wala pong imposible sa ating Panginoon. Amen? At kung minsan nga po, yung patotoo pala, umalis po ako ng kamari, parang nagdidilim na ang langit, nagdidilim na. Sabi ko, makaalis na kasi baka maabutan ako ng malaking punos. Punos, naalala kasi yung punos. Eh di, pagdating ko po ng bayan, ambon na lang talaga yun. Mahinang ambon pa. Pasakaya ko lang din, lumalaki na yung patak ng ambon. Malalaki na. Tapos nung hindi, sakay na ako ng
dyan sa may Purisen, sarap na ng baha. Yung baha talaga grabe, yung saglit lang na ulan. Grabe, umaraga sana yung baha doon kasi makikita mo na sa kalsada eh. Tapos naku, kahit magpalo ka nito pagbaba, talagang siguradong basa ka talaga kahit may palo ka pagbaba. Naku Lord, naku Lord, sana Lord, bago ako dumating ng bahay, pahintuin mo yung ulo, pahintuin mo yung ulan. Sabi gumulo, kasagsagan ng ulan, pahihintuin mo. Sabi ka no? Sabi ko, kung pwede lang naman Lord, patahimikin mo na yung ulan na yan, pahintuin mo Lord. Bago dumating ng bahay, bago dumating ng Alfred, wala na ulan Lord. Wala na ulan. Kasi, antayin mo ako makauwi ng bahay. Sabi ko gano'n. Sabi may bumulong. Tingnan mo nga yan, ikaw lang ang makauwi ng bahay. Hintayin na makauwi ka ng bahay. Eh, paano naman ang iba? Ay, sige, Lord. Sabi mo na makabait, Lord, paano kausap ng tao? Ay, sige, Lord. Hindi. Pauwiin mo muna lahat ng tao para hindi sila mabasa. Pagdating ko ng SM, humina yung ulan, pero humina. Sabi nung katabi ko, ay mabuti umupa yung ulan. Hindi ko lang masabi, si Lord ang nagpahupa na. Hindi kayo brother and sisters, no? Hindi kayo maniniwala. Pagdating ng Alfred, bumaba ako ng walang payong. Amen. Hanggang sa bahay, nakarating ako ng bahay, walang payong. Amen? Nung may pinapatuto ko sa anak ko, yung anak kong umuwi ng alas 7 na, nanay, sabi niya, hanggang sa nakauwi kami, wala na ulan. Wala. Diba? Diba? Mabuti ba ang Diyos? Amen. Doon sa ulan na yun, pagsubok yun sa akin. Pero sa pamamagitan ng ulan na yun, nakita mo kung gaano gumawa ng himala ang Diyos. Amen. Diba? Tumitibay. Tumitibay yung ating pananampalataya sa Diyos. Wala palang imposible sa Diyos. Amen. Sabi ka, sa sarap ng ulan na yan, bagsak na bagsak, pahihintuin mo. Sino ka ba? Parang gano'n? Wala. Si Satanas yun. Pwede lang sa naman. mga Pero espiritu. meron bang hindi pwede sa Panginoon? Pag ginusto ng Diyos, walang imposible sa ating Panginoon. Amen! Purihin natin ang ating Panginoon. Kaya kaya sabi nga ako, sa mga pagsubok na yan, tama yung sinabi ng ating kapatid, pinalalakas yung ating pananampalataya. Amen. Para dumating man yung mas matinding pagsubok, wala na. Sisiyo na lang. Hindi na sa atin tumatalak dyan. Ilang takot na konti, ilang ilang isang tao. Pero hindi na tayo hahantong sa pagpapakamatay. Amen. Hindi na tayo hahantong sa iiwanan natin ang ating Panginoon. Kung saan pinapalalim na yung ating pananampalataya sa ating Panginoon, hindi na tayo kayang tibagin ng mga pagsubok na yan. Amen? Amen. Purihin natin ang ating Panginoon. Pero naano ko ba yung mga naglalalang na ito na talagang doon sa tindi ng mulos na yon, talagang kamatayan ang katumbas noon. No? Pero sa pamamagitan noon, nakilala nila kung gaano ka makapangyarihan ang Diyos. Amen. Ganyan din tayo, di ba? Minsan nga sabi ko minsan parang gusto ko na rin minsan yung may pagsubok. Mga malilita kasi ang mga anak ko na yan. Pagkaya kasi ang kahinaan ko, ang mga anak ko. Pag may sakit na yan, doon ako talaga mahina. Kaya pag may sakit na yan ulit, nagkasakit. Minsan natutuwa din ako. Kasi, mararamdaman ko na naman yung presensya ng Panginoon. Kasi pag hindi matindi yung pag hindi matindi yung problema ko kasi, pag ako nananalangin, hindi ganun katindi. So pag matindi na, malungkot ako, pero natutuwa ako kasi nararamdaman ko ang presensya ng ating Panginoon. Pero ngayon, huwag na natin hintayin. Ngayon, natututo naman tayo. Amen. Ngayon, agad-agad. Punta ka agad sa Panginoon. Oo? Agad-agad. Pag nagkamali ka, sorry ka agad. Huwag mo na hintayin yung mamaya
nandyan yung pag-amin natin, agad-agad nawawala yung ating kasalanan. Amen? Purihin natin ang ating Panginoon. Kaya yung takot, iwasan talaga. Yung takot na yan talaga hindi mawawala yan. Pero, sabi nga, kumapit lang tayo lagi sa ating Panginoon. Kaya pa ba tayong tibagin ng pagsubok? Hindi na. Takot na yung pagsubok. Ay, kaya takot na yung pagsubok kasi alam nila, may kakampi tayo ba yan? Amen. Sabi nga, kung ang Diyos ay panig sa atin, sino ang makalalaban sa atin? Amen. Walang makalalaban sa atin. Amen. Dahil ang Diyos ay kakampi natin. Amen! Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah. 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 Kung kaya't ang bawat isa, Hallelujah. sa oras na kayo ay tinawag at itinakda ng Diyos upang kanyang tagapaglingkod, ito ay inyong pahalagahan. Tugunin ng buong puso. Dahil hindi ninyo batid kung ano ang inyong nararanasan sa mga daraan na panahon, araw at pagkakataon, maliban lamang sa Diyos na makapangyarihan sa lahat. Napakaganda naman yung ibinahagi ng ating Panginoon. Kaya nga, bakit tayo pinapayagan ng Panginoon? Bakit tayo pinatitibay ng ating Panginoon? Para maging mas matibay at magamit tayo. Amen. Para pakinabangan nga tayo magamit. Kasi kung tayo mismo nakikita sa atin yung kahinaan, ano gagawin niya ng mga kapwa natin, di ba? Tayo yung magiging buhay na patutuo sa kanila upang sila rin ay kung sa kung paano natin napagtatanggumbayan yung pagsubok, ganon din sila, gagayahin nila tayo. Amen? Amen. Gusto niyo ba yun? Amen. Ayan, sabi ng Panginoon, sa tuwing tayo ay aatasan ng Panginoon, huwag na tayo tumanggi. Ano pa siniama na? Yes, Lord. Patawad, Lord. Pero sumusunod naman. Amen. Lahat naman tayo. Takot na ako sa Amen. sinabi na ng asawa ko, pag-prayo ko yun. Naiinis ako. Naiinis ako. Pero huwag ka, bakit naman ako? Sunod! Sunod ka! Kahit sino pa nagsabi sa'yo, pag-prayo ko yun. Sunod ka agad. Kaya sabi nga ni brother, sabi ko sa asawa ko, hindi ko yun ako kay brother. Sabi ni brother, biro lang ka. Ay, hindi basta masama yun. Magagalit sa'yo ang Holy Spirit. Kaya ngayon, hindi na, mabait na ako. Kaya pala, dapat pala, pag inutusan tayo, huwag na tayong tumanggi. Sumunod ka na lang. Wala nang turok-turuan. Wala nang turo-turo. Kahit hindi ka, kahit ayaw mo tumayo. Pero lahat naman tayo gustong tumayo. Sino bang ayaw? Di ba? Lahat naman tayo gustong tumayo eh. Nga alam mo, sa nag-aalinlangan ka na baka hindi. Wala naman pala. Wala naman. Sabi dyan eh. Pero sabi nga, bahala si Lord. Amen!